Welcome sa ating channel. Sa videong ito, panonoorin natin ang mga pangyayari na walang maniniwala kung hindi nakuna ng kamera. Ihanda ang iyong sarili sa mga kapanapanabik na video. Pero bago natin simulan, paki-like muna ng ating video dahil malaking tulong po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po. Panoorin ang lalaking to sa Vietnam. Walang takot niyang pinasok ang kulungan na punong-puno ng makamandag na kobra. Hindi niya alintana ang kamatayan na naghihintay sa kanya sa oras na matuklaw siya ng mga kriminal. Kriminal na kobra! Sa katunayan, sa oras na makagat siya ng kobra, 15 minuto lamang ang itatagal niya sa mundo pag hindi ito agad na agapan. Ngunit, tila wala yan sa bokabularyo ng lalaki. Hindi uso sa kanya ang salitang kabado. Patuloy lang siya sa pagsalansan ng mga kobra na para bang nagsasalansan lang ng damit sa ukay-ukay. Okay. May pagkakataon pang binabatukan niya ang mga to bilang leksyon sa mga traidor na hayop. I'm not locked in here with you. I'm just locked in here with me. Pinatikim niya ang ahas ng isang mabilisang reality check. Nakakilabot ang bawat sandali. Pinapasok niya ito sa sako upang ilipat ng tirahan. Guys, wag na wag niyong gagayahin yung lalaking yan. Profesional na yan sa mga kobra. Kabisado niya na ang galawan ng mga kriminal. Kriminal! Kung curious ka kung gaano kabilis ang speed of sound, ito ang perpektong halimbawa. Ang mga nakikita mong usok ay mula sa shockwave ng pagsabog. Bagaman ganyang kabilis ang speed of sound, wala pa rin niyang sinabi kung ikukumpara sa speed of light. Ang speed of light ay may bilis na 300,000 km per seconds. Ganyan kabilis. Sa loob ng 0.13 seconds, kaya na nitong libutin ang buong mundo. Isang malaking pangarap lamang sa lahat ang magkaroon ng flying car. Ngunit maniwala ka mat sa hindi, na imbento na ito. Ang sasakyang to ay pinangalan ng Aleph Car, imbensyon ng Aleph Aeronautics, isang American company. Multitasking ang sasakyang to, pwede sa lupa, pwede rin sa himpapawid. Kaya kung sawang-sawa ka na sa trapiko sa EDSA, ito ang sagot sa problema mo. Okay. Nagkakahalaga ang sasakyan to ng $300,000 o 17 million pesos. May bilis itong 40 km per hour. Kung ikukumpara, kasing bilis ito ng mga humaharurot na tricycle. 2-seater ang Aleph Car. Kapag fully charged, may kapasidad itong tumakbo sa layong 400 km sa loob ng 12 oras. Malaki ang maitutulong ng Aleph Car na to para walisin ang mga likabok sa kalsada. Mahilig ka bang magsalamin? Abay, kailangan mong isama sa iyong bucket list ang pinakamalaking natural mirror sa buong mundo. Ayan ang Salar de Uyuni na matatagpuan sa bansang Bolivia. Binansagan itong Mirror Lake dahil sa refleksyon ng langit sa sahig. Isang kahanga-hangang lugar na walang maniniwala kung hindi nakuna ng kamera. Base sa mga turista, para ba silang nakarating sa langit dahil sa malaparaisong environment ng lugar. I just wanna go walk on it forever and ever. Ang sukat ng Salar de Uyuni ay 10,000 square kilometer. Kung ikukumpara ay kasing laki siya ng Agusan del Sur. Yes, ganyang kalaki. Base sa mga tourist guide, kailangan mong magpunta sa pagitan ng Disyembre hanggang Abril para maranasan mo ang perpektong refleksyon. Dahil may panahong natutunaw ang yelo ng lugar kung saan kailangan mong lumusong sa baha. Ganto mag-hibernate ang mga buwaya sa malamig na lugar. Binabaon nila ang kanilang sarili nang nakalabas ang ilong para pabagalin ang kanilang metabolism at heart rate. Isa ito sa kanilang paraan para mas mapataas ang kanilang chance of survival sa malamig na panahon. Ang kanilang hibernation ay tumatagal ng 4 hanggang 5 buwan. Pag nakakita ka nito sa putikan, wag na wag mo silang hahawakan dahil una, maaari kang masakmal bilang self-defense ng mga buhaya. Siyempre, sino ba naman ang gustong maistorbo habang natutulog, di ba? Pangalawa, pwede silang mamatay dahil sa biglaang pagbabago ng temperatura ng kanilang katawan.
Speaking of buwaya, kaya mo bang mamangka sa ilog na to? Sa video, makikita ang bangkero ng bangka na walang takot sinuong ang ilog na infested ng mga buwaya. Ave Maria, que é jacaré, menino! Ikaw, kakayanin mo bang dumaan sa ilog na to na pinamumugaran ng libo-libong buwaya? Isang pagkakamali lang, mananatili ka na lamang bilang isang kwento. Are you accusing my takutation? Sa tuwing sasapit ang Mayo, kakaibang pagdiriwang ang isinasagawa sa Thailand. Ito ang Bun Bang Phai Festival o mas kilala sa tawag na Rocket Festival. Dito, magpapalipad ang mga kalahok ng man-made rocket na gawa sa kawayan. Isinasagawa nila ito bilang rain praying tradition bago sumapit ang tag-ulan. Ito'y sa paniniwalang pagkakalooban sila ng kalangitan ng masaganang ani sa darating na buwan. Ang tradisyon ay mula pa noong 1866. Alam mo ba na may mga kumpanyang gumagawa ng pamaypay gamit ang sapot ng bulate? Ang tradisyong ito ay sinasagawa sa China mula pa noong 3500 BC. Guys, siguruhing tapusin hanggang dulo ang ating video dahil marami pa tayong panonoorin. Palaisipan pa rin sa mga eksperto ang pagkakadiskubre sa Yonaguni Monument noong 1986. Matatagpuan ito sa karagatan ng Japan. Dito, makikita ang mga dambuhalang bato na perpekto ang pagkakaukit. Ang mga anggulo ay halos eksakto na parang sinadyang hulmahin. Hanggang ngayon, pinagtatalunan pa rin ng mga eksperto kung ito ba ay man-made structure na ginawa ng Asian civilization o natural rock formation. Base sa mga geologists, ang structure ay ilang libong taon nang nakatayo. Imposible daw itong magawa ng tao dahil wala pang sapat na kagamitan noong araw para makagawa ng dambuhalang istruktura sa ilalim ng dagat. Sa tabing bahagi ng monumento, matatagpuan ang river underwater. Yes, totoo ang narinig mo. Believe it or not, may mga karagatan na may lawa sa ilalim. Parang mahirap paniwalaan. Kasi 'di ba, paano nga naman magkakaroon ng lawa sa ilalim ng dagat? Pero nangyayari talaga ito sa pambihirang pagkakataon. Ayon sa mga eksperto, posible ito dahil sa gravity. Kapag ang tubig ay mas maalat, mas mabigat, at mas siksik kaysa sa tubig sa kanyang paligid, nabubuo ito sa ilalim ng dagat. Ang ganyang klaseng tubig ay tinatawag na brine water. Ang tubig na yan ay sobrang alat. Sa katunayan, lahat ng lamang dagat na lalangoy dyan ay namamatay. Sa madaling salita, ito ay isang dead zone kung saan walang nabubuhay. Ang ganyang gawain ng mga ahas ay tinatawag na self-cannibalism. Ginagawa nila yan sa sobrang gutom at pag-stress sila sa paligid. Diyan. Bakit mo pa kailangan ng aso? Kung may ibon namang parang Armalite kung gumawa ng tunog na pwedeng panakot sa mga magnanakaw. Oh, he made it on. He made it on. He didn't put them all over. Oh, maybe I should do so. Oh, 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 no! Nakakita ka na ba ng scooter na gawa sa kahoy? Well, matatagpuan yan sa bansang Congo. Dahil sa matinding hamon ng kahirapan, naisipan ng mamamayan ng Congo na gumawa ng bisikleta na gawa sa kahoy. Kilala ang kanilang imbensyon sa tawag na chukudu. Ginagamit nila ito bilang kanilang pangunahing transportasyon sa pagbitbit ng mabibigat na produkto. Para bang Lalamove, first choice to ng mga negosyante dahil mura ang serbisyo.
Kaya nitong magbitbit ng bagay na aabot sa 800 kilo. May dalawa itong gulong na mabusising inuukit ng mga panday. Nagkakahalaga ang Tsukudo ng $100 o 5,500 pesos. Wala itong makina, umaandar ito sa pamamagitan ng pagtulak. Hindi ito nangangailangan ng gasolina. Pag may bitbit ang Tsukudo, tinutulak nila ito hanggang sa makarating sa kanilang destinasyon. Pag wala na itong bitbit, sinasakyan nila ito at pinapaandar sa pamamagitan ng padyak ng isang paa. Sa kabila ng pagiging simple, ang Tsukudo ay isang simbolo ng pagsisikap, diskarte at hindi pagsuko sa hamon ng buhay. Patunay ito na kahit sa gitna ng pagsubok, ang determinasyon ay maaaring lumikha ng isang bagay na may malaking epekto sa komunidad. Ang Tsukudo ng Congo ay isang simpleng imbensyon na may dakilang layunin. Ganito isinasagawa ang electrofishing. Mas mabisa itong paraan kumpara sa dynamite fishing. Alam na alam ng lalaki ang style ng mga pirata. Maniniwala ka ba namang may magtitinda ng prutas sa gitna ng karagatan? Sigurado ay pakulo lang nila yan para makasampa sa barko. Pag nakasampa na sila sa barko, saka sila magdedeklara ng hijack. Ganto isinasagawa ang survival training para paghandaan ang helicopter crash sa karagatan. Panoorin kung paano ginawa ng lalaki ang kanyang obra. Una, binarena niya ito ng pako. Sa kanya to tinalian. Matapos lahat ng preparasyon, bam! Napakagandang obra na talaga namang kahanga-hanga. Ang nakikita nyo ay isang uri ng hydrophobic water. Breathing earth. Sa video, makikita na parang humihinga ang lupa. Dulot ito ng malakas na hangin. Ito ang pakulo sa ibang bansa gamit ang projector. Pwede mong ipalagay ang mala-realistic na mukha mo sa puno. Tinatawag itong interactive tree video mapping. Para itong enchanted forest na may buhay ang mga puno. Ang cool, 'di ba? Pero isipin mo na lang sa gabi habang naglalakad ka, tapos bigla ka nakakita ng malaking mukha sa puno. Kung napanood nyo ang isang scene sa Rapunzel, nangyayari talaga yan sa totoong buhay. Nagaganap ang mahiwagang gabi sa Thailand tuwing Nobyembre. Ito ang Yipeng Festival, mas kilala bilang Lantern Festival. Very magical ang lugar na para ka bang nasa fantasy world. Isipin mo na lang, libo-libong ilaw ang sabay-sabay na pumapailang lang sa langit. Tila mga bituing ipinanganak mula sa ating mga pangarap at panalangin. Ang tanawin ay hindi lamang maganda, kundi punong-puno ng kahulugan. Ginagawa ang festival na ito para sa 3 dahilan. Una, upang humingi ng kapatawaran sa kanilang God of Water.
Pangalawa, upang humingi ng kapatawaran sa pagpapabaya sa kalikasan. At pangatlo, upang humiling para sa bagong pag-asa, bagong simula at bagong pagkakataon sa buhay. Happiness and freedom! Karaniwan itong dinarayo ng mga couple na hirap magkaanak, mga taong gustong magpahinga, makahanap ng katahimikan at kalmado sa ilalim ng kumikinang na langit, mga taong gusto ng bagong experience, mga taong nauupos na ang kanilang pag-asa sa buhay. Kasi 'di ba, lahat naman tayo deserve ang second chance. Magkamali ka man sa ngayon, ang importante, patuloy kang lumalaban. Perfect place ang festival para sa mga proposal. Tiyak, mapapayes talaga ang kahit sinong babaeng dadalhin dito dahil sa very magical ambient ng pagdiriwang. I-share mo ang video na to sa iyong minamahal para mapuntahan ang very romantic na environment ng festival. Kung nagustuhan mo ang ating content ngayong araw, huwag kalimutang i-like ang ating video dahil malaking tulong na po yan para sa aming mga content creator. Maraming salamat po.